Kung kayo po ay may alagang mga manok, baboy, sa inyong mga farm o sa inyong mga backyard, sa inyong mga bakuran, baka ito na yung makina na para sa inyo para naman hindi na tayo mamomblema sa napakamahal na feeds o patuka para sa ating mga alaga. Masaganang araw po sa ating lahat. Ako po si Engineer Robert ng RM Metalworks. Ngayong araw, ipapakita ko po yung ating pelletizer machine. Kasama po ito nung in-order sa atin ng ating customer mula sa Cebu. Ito po, papadala pa po natin to sa Cebu. Yan, ang layo na naman nung mararating ng ating aparato, ng ating mga makinarya. Paanda rin po natin, ngayon po ang halo po natin, pakita natin yan. Meron po tayong malunggay, may darak, may sapal ng nyog, may mais, molasses at iba pa. Paanda rin po natin para makita ninyo. Salang na po natin yung ating halo ngayong araw. Napaka-basic na lang gumawa ng feeds ngayon. Kesa namomblema tayo sa napakamahal na mga patuka, ay, talaga naman, kung gusto po ninyo na gawing organic, yung inyong mga baboy, yung inyong mga manok, ito po ang kailangan natin. Kasi kapag po organic, kailangan alam natin saan nanggagaling yung ating mga raw materials. Hindi po katulad kapag ka mga commercial feeds, hindi na natin alam kung anong mga chemical yung kanilang mga ginagamit. Pero dahil po dito, alam natin kung saan tayo kumuha ng darak, saan tayo kumuha ng sapal ng nyog, ng malunggay, pwede po natin talagang maging proseso ito para magpa-certify tayo na organic yung ating farm. Medyo mahigpit po kasi yung ating mga regulation kapag po gusto natin magpa-certify na talagang organic yung ating mga farm. Pakita po natin yung output ng ating aparato. Ayan po, close up ko po sa inyo. Ayan o, medyo maberde-berde kasi naglagay tayo ng mga malunggay. Pwede din po tayo maglagay dyan ng mga ipil-ipil. Yan, mataas din po ang protina ng ipil-ipil. Pwede din po yung mga Madre de Agua, Tricantera. Pwede din po yung mulberry. Yan, saktong-sakto po yan kung meron po kayong mga alagang manok. Ngayon po, yung iba nagtatanong, may makina nga ako. Kaso, hindi natin alam kung paano maghalo ng ating feeds o ng ating mga raw materials. Kasi po kung mali yung pagkakahalo natin o bara-bara yung magiging halo natin, problema po yan. Kasi hindi natin alam kung balanse ba yung sustansya na nakukuha ng ating mga alagang manok o ng ating mga alagang baboy. So kahit nakapagpuwelit po tayo, kung mali po yung sustansya niyan, baliwala din po. Worst case scenario po, pwede po itong mag-cause ng sakit sa ating mga alagang hayop. Halimbawa po, kapag po sa ating mga alagang baboy, sumusobra po yung pinapakain natin na protina o sumusobra yung kumakain o yung pinapakain natin na carbohydrates o energy, pwede po yan magka-problema doon sa growth ng ating mga alagang hayop. Ganyan din po sa ating mga alagang manok. Kapag po sumusobra sa protina ay medyo masama po yan. Kung kinukulang naman po sa protina, mapayat po yung ating mga alagang manok. So hindi po siya gaganda o hindi po gaganda yung karne ng ating mga alagang manok. Kaya naman po dito sa RM Metalworks, sinikap po namin na makapagbigay ng mga mixes, ng mga ratio, kung gaano karami yung porsento o yung ratio ng darak, ng mais, ng sapal ng nyog, ng copra meal, at ng iba't iba pang materyales na maaari nating makuha sa ating mga kapitbahay, sa mga palengke, sa mga agri-supply. Nang sa ganon, tayo na mismo yung gagawa ng ating pellets o ng ating feeds, pero balanse naman yung sustansya. Nang sa ganon, talagang sulit yung pagkakabili ng ating pelletizer machine. At sa mga nagtatanong naman po, roller type po ba ito? Hindi po. Dahil po, ito po, gawang Pinoy, gawa po natin dito sa RM Metalworks. Gumawa po tayo ng sarili nating disenyo. Ang tawag po natin sa disenyo natin ay extruder type pelletizing machine. Ibig sabihin po, meron po itong barena sa loob niya na siya pong nagsisiksik ng ating mga materyales. Hindi po katulad ng mga imported, yung mga galing po sa China na mga roller type. Sinika po namin na ganito po yung disenyo niya para mas madali nating i-maintain, mag-repair sa ating mga aparato. Ayan po, nakita ninyo, ang dami na nung nagawa natin. Ang capacity po natin dito, 20 kilograms kada oras. Meron din po tayo mas malalaking mga unit na 30 kilograms o 40 kilograms per hour. Meron din po mga 60 kilogram per hour hanggang 200 kilogram per hour. Depende na lang syempre sa laki ng inyong mga farm. Ay, shoutout oh. Oh, shoutout natin si Sir. Sir, anong name niya, sir? Ayun, shoutout kay Sir Luisito.
Luisito, lagi yan nagde-deliver sa atin ng Shopee. Yes, sir. Ayun. Lagi ako nanonood ng vlog mo. Ayun, thank you, thank you. Thank you, sir. Ingat mo. Ayun, oh. Yun, may napadaan. So, balik tayo sa ating vlog. Eto, tapos na, naubos na yung ating materyales. Talaga naman, off na po natin. Talaga naman sulit. Kasi may makinarya ka na, tutulungan pa namin kayo dun sa pagre-ratio o pag-mix ng ating mga materyales. Muli po, ito po yung ating ipapadala sa Cebu. Maraming salamat po. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-message lang po kayo sa ating official Facebook page. Pwede din po kayong mag-follow sa ating TikTok at sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.